guys, and pupunta tayo sa Universal Studio for the whole day ngayon. Kailangan natin makarating before mag-open yung Universal Studios kasi wala tayong early pass or any express pass. So itatry natin makapasok sa Super Nintendo World. So mag-breakfast muna ulit tayo dito sa Family Mart. Kasi sarado pa yung mga tindahan ng ganitong oras. Medyo madilim pa nga. So, pasok muna tayo dito sa Family Mart for breakfast. Ito na in-order natin guys, coffee and itong spam for breakfast. Ay, Ay. So ayun guys, andito na tayo sa Universal City. So naglalakad na tayo papuntang Universal Studios and sobrang daming tao ngayon. So wala talaga kahit winter, kahit anong okasyon, talagang dinadayo talaga to all year long itong Universal Studio. Actually ito palang Universal Studio, isa to sa top theme park destination. Parang nasa top 4 siya last time. Pero ngayon, takbo-takbuhan muna tayo kasi ang daming kalaban ngayon. Yung iba doon pagkababa ng train, nagtatakbuhan na. Kasi nga, sayang yung early entry. So, lahat yung mga naghahabol sa Super Nintendo, mga walang kasi mabilis ma-sold out yung mga Express Pass, yung may mga Super Nintendo Pass, Early Pass. Andito na tayo sa entrance ng Universal Studios. Actually, hindi pa nagpapapasok pero may mga pila na dito. Sobrang daming tao. Andito na tayo sa Universal Studios and nakapila pa tayo. Actually, hindi pa opening pero usually nag-open daw sila 1 hour before. So, check natin and tatakbo agad tayo sa Super Nintendo World since wala tayong Express Pass. And yun, nag-avail pala ako nito sa Klook. So, i-check nyo na lang sa Klook. So, meron dong mga Studio Pass and Express Pass. Pero ako yung na-avail ko lang dito is yung Studio Pass for 1 day. For around 3,000 plus lang. So, agahan nyo lang yung punta dito guys kung wala kayong Express Pass and gusto nyo mag-Super Nintendo kasi nagpapa-early entry sila for that. Mas okay na mag-avail sa Klook kasi yung pwede bumili dito ng ticket pero may pila pa yung ticket. Ito, pakita ko sa inyo yung pila ng ticket. Ito yung pilahan ng ticket tapos ayun yung pila. So much better na bumili kayo in advance sa Klook and then may ibibigay sa inyong voucher na kung saan ayun yung i-scan dito sa entrance ng Universal Studios Japan. Guys, dito na tayo banda sa may entrance. Nagpapapasok na 8:30 AM. Ito, i-scan lang natin yung QR code natin from Klook. Okay, tara, takbo na! Takbo na, dali! Takbo pa! Ganito talaga pag walang Express Pass, kailangan makatakbo para makapasok sa Super Nintendo World. Shit, yung mga tao dito halos doon lahat papunta. Ang lamig, ang hirang tumakbo. Ang daming rides pero lahat doon. So best seller talaga to, Super Nintendo. Hingal na ako. Umaga pa lang. Medyo malapit na tayo, nagtatakbuhan pa rin yung mga tao. Medyo din kasi,
Mabilis kasi maubos yung express pass. And actually sold out siya today, yung lahat ng pass. So lahat ngayon umaasa sa early mga nag-early bird dito sa Super Nintendo. Hiningal na ako. Ito na guys, malapit na tayo sa Super Nintendo World and lahat pa pwedeng pumasok since hindi pa officially open yung park. Ang official open is 9:30 but then 8:30 nag-open na siya. So dito na tayo. Nakapila tayo dito sa bilihan ng Mario Band. So maganda to kasi interactive kasi yung ride and then pwede mo magamit siya later para gawa yung parang mga score doon. Kailangan mo ng band para siya mag-work. So ayun yung bibilihin natin ngayon. Natarami, konti lang naman yung pila. This one. Mario? Yes, Mario. Okay. ありがとうございます。No exchange, no return. Okay. Further than... So gagamit tayo ng GCash Visa card. Okay. Tap. Tap. Okay. Ginamit natin itong GCash na card natin since cashless sila dito. Thank you. Okay, open here and here. Alright. Thank you. Thank you, arigato. Nakabili na tayo ng Super Mario Band and let's go! This is it! Super Mario Nintendo World! Dito tayo sa entrance, guys. So ito guys, yung Super Mario Band natin. Unbox na natin. Andito pala tayo sa entrance, magpupila tayo dito sa Super Nintendo World na spot sa entrance. So, pa-picture muna tayo dyan bago pumasok sa pinakaloob ng Super Nintendo World. So yun guys, tapos na tayo magpa-picture dun sa So ngayon, papasok na tayo dito sa Super Nintendo World. Yes, andito na tayo banda. Lakad-lakad lang. Wow! Andito na tayo sa loob ng Super Nintendo World. So nakapasok tayo dito kahit wala tayong express pass or early pass. Dumating lang ako na maaga dito sa loob para makapasok dito since hindi pa start yung mga early time tsaka express pass. Yun guys, ang ganda sa loob. Talagang mafe-feel mo yung Super Mario team talaga na Ito palang Super Mario Band, pwede itong i-register sa Universal Studios app under ng Super Nintendo World. So, iscan na natin siya. So, meron siyang sa likod, meron siyang QR code. Iscan natin siya para ma-integrate siya sa app. So, ito guys, ito yung app, iscan na natin. So, ito na, mag-add player na tayo dito. And maglalagay tayong, pwede natin i-change yung name natin dito and magse-select tayo ng Super Mario character. Mamaya magagamit natin to sa mga rides or attraction dito sa loob ng Super Nintendo World. Tara guys! Shit! Naka-pressure, ang dami nakatingin. 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 2, 3. 1, 2. Okay, pagkasunod na. 1, 2. Woo! Thank you. Grabe, ginalingan ko naman sa part na yun.
So, next game tayo, guys. ちょっとおいでおいではいおいでおいでおいでのタッチオッケーゲーム So, may points ulit. 始まりました大丈夫ですよやった Okay, time na. じゃあ最後みんなでタッチしよう。オッケーじゃあまだタッチしてない方。オッケー大丈夫だよ。オッケーありがとうございます。はいありがとうさあいってらっしゃい。 Dito tayo sa next ride natin, next attractions natin. Ito. Single rider? Single? Driver, let's go. Yes. So yung guys, mas mabilis yung pila pag naka-single rider unlike pag group kayo. So tara, pasok tayo. Hi guys, so ayun nandito na tayo nakapila sa Mario Kart and may pinahiram silang Mario na headband. So ayun guys, katatapos lang natin dito sa Super Mario Kart and sobrang saya ng ride na to. So dito pa rin to sa loob ng Super Nintendo World and ayun, super interactive talaga ng ride na to and napaka-useful pala ng mayroong Super Mario Band kasi itong Super Mario Band pwede ka maka-accumulate ng points sa mga gagawin mong activity or ride dito sa loob ng Super Nintendo World. Nasa up na lahat ng mga na-accumulate natin na mga points during a ride or activity natin dito sa loob ng Super Nintendo World. And pagkatapos ng Super Mario Kart, meron dito mga Super Mario na mga merchandise na pwede niyong bilhin. Sobrang daming choices dito. Meron din palang meet and greet si Super Mario at saka si Luigi dito sa Super Nintendo World to. Ito, paita ko sa inyo, nandito ha. Ayan. Parang may pa-games or parang pa-event muna sila bago mag-start yung meet and greet with Super Mario and Luigi. One, two, three, go. Papagod ako ah. Wala. Naubos na yung battery. So ayun guys, so ganun ka-interactive pala yung ganitong Super Mario Band. So pwede nyo siya gamitin around Super Nintendo World sa mga activities, mga ride, and makaka-accumulate kayo ng mga points.
So yun guys, katatapos lang natin dito sa Super Nintendo World. I-try naman natin yung ibang ride dito sa Universal Studios. So masyado tayo nag-enjoy dito sa Super Nintendo World. Ayun. Ito-try naman natin yung ibang mga attraction dito sa Universal Studios. Medyo matagal tayo dito kasi ang daming ganap sa loob ng Super Nintendo World, and also parang kahit Super Nintendo World alone lang talagang pupuntahan ng mga tao kasi ang daming tao dito sa loob ng Super Nintendo World. Tip lang guys, kung hindi kayo nakapag-avail ng Express Pass or Super Nintendo World Pass na nabibili din sa online, pwede kayong pumunta ng maaga dito bago mag-open yung Universal Studios. Thank you. Pwede kayong maaga dito sa Universal Studios kasi pag maaga pa, pwede kayong makapasok dito sa Super Nintendo World kahit wala kayong Express Pass or yung mga Super Nintendo World na pass. Kasi nag-open Universal Studios 1 hour before ng official park time nila. And kanina nakalagay sa website na 9:30 AM yung open ng Universal Studios, pero kanina nag-open sila around 8:30 AM. And dahil nga hindi pa open sa Universal Studios app yung time entry and yung mga iba't ibang pass, pwede pumasok lahat doon. So lahat ng mga kaninang maaga dumating, may chance makapasok doon kahit walang Express Pass. So ayun na guys, try na natin sa ibang mga attraction dito sa Universal Studios. Dito na tayo sa loob ng The Wizard of Harry Potter dito sa Universal Studios. And ayun, sobrang daming tourist din dito katulad sa Super Nintendo. And ayun, magta-try pala tayo pumila muna sa Butterbeer dito. Tara. Arigato. So ayun guys, itatry na natin yung Butterbeer na nabili natin dito sa loob ng The Wizard of Harry Potter. Tara, try na natin guys ha. Sarap guys. Non-alcoholic pala tong Butterbeer nila dito. And sobrang sarap. Isa pa. Ang sarap niya, para siyang medyo manamis-namis na na soft drinks, ganun yung lasa niya. Dito sa mga kahit hindi umiinom kasi non-alcoholic naman to. For 700 yen lang pala to. May ibang option pa sila doon like yung kung hot ba or ice or cold na So, depende na sa inyo pag pumunta na kayo dito. Dito tayo nakapila sa isa sa mga ride dito sa loob ng The Wizarding World of Harry Potter. So, medyo mahaba lang yung waiting time, around 110 minutes. Sobrang haba ng pila ngayon. So kung may express pass kayo, mas mabilis kayo makapasok sa loob. So ayun guys, katatapos lang ng ride natin dito sa Harry Potter and Forbidden Journey. So ito siya guys, itong malaking ng Harry Potter. Itong Harry Potter ay isa sa pinaka-pinipilahan talaga dito sa Universal Studios Japan kasi sobrang tagal ng waiting and napakahaba ng pila. So around 110 minutes kaming naghintay dito. And ayun, sulit naman yung paghihintay kasi saglit lang yung ride pero sobrang sulit, napakaganda ng ride na to. So, highly recommended to guys kung pupunta kayo dito sa Universal Studios. And ganun talaga, mahaba talaga ang pila sa mga
top attraction dito sa Universal Studios, and Harry Potter pa to. Huwag nyo rin pala kalimutan i-download ang Universal Studio app dito sa cellphone nyo. Universal Studios Japan na app. Kasi makikita nyo dun yung map ng buong theme park ng Universal Studios, and makikita nyo rin yung mga waiting time ng bawat ride. And also, ang alam ko, pwede kayo magpa-reserve din ng mga restaurant, ganyan. Tas, ando doon na din yung mga time entry, yung mga ganong registration. So, napaka-useful din talaga yung Universal Studios app Japan. And dito lang siya nag-work pag nasa loob na kayo ng theme park dito sa Universal Studios. Yan, let's see kung ano pa yung mapuntahan natin later. So, kung gusto nyo pala ng best spot para mag-take ng picture with etong Hogwarts, meron dito sa gilid na perong picture spa. So, lakad lang kayo dito, banda. Pasok lang kayo dyan, tapos yung view nyo, etong side na So yun guys, katatapos lang natin sa Water World, and napakaganda ng show, and live performance siya ng mga and ang gagaling ng mga nag-actor doon. Sobrang galing. And dito naman tayo ngayon sa Minion Park. Dito na tayo. Nakapagpa-picture tayo sa isa sa mga Minion. So dito naman tayo sa Minion Park. So check natin yung buong area. Katatapos lang natin dito sa Despicable Me, and medyo matagal lang yung waiting time niya, pero one of the best na nasakyan ko dito sa Universal Studios Japan. Actually around 5 PM na. Until 7 PM lang tong Universal Studios Japan. So mag-check pa tayo kung saan pa tayo pwedeng magpunta attraction na available. So ayun guys, parang iba yung lamig ngayon. Chinek ko sa weather app, around around 6 degrees lang, pero yung lamig parang nasa freezer ka na. Pero yung kahapon nasa Shirakawa-go ako, kahit may snow, hindi naman yung ganito na parang parang sobrang lamig na lamig. Ewan ko. Pero ayun lang yung siguro sa feeling lang, parang sobrang lamig ngayon. And parang pag hindi ka naka-gloves, parang medyo masakit sa kamay kasi medyo iba yung lamig ngayong araw. Di ko alam, kanina pa siya actually kahit may araw, sobrang lamig at nakakakinig. At ihi ako ng ihi dahil sobrang lamig. So, ayun. So, libot-libot pa tayo dito. And ewan ko lang kung may parade din ngayon kasi usually may parade din ang Universal Studios, di ba? And ayun na nga guys, palabas na tayo ng Universal Studios, and that's all for today. So, hindi tayo masyadong nakadami ng attraction dito sa Universal Studios kasi medyo mahirap talaga siya mahirap talaga siya kunin lahat. Pero
at least nakuha natin yung mga yung mga top na attraction dito, like yung sa Harry Potter, Super Nintendo World, and yung sa Despicable Me, 'di ba? So ayun guys, palabas na tayo ng Universal Studios Japan. Overall, super enjoy naman yung experience and hindi talaga natin mapupuntahan lahat kasi may mga pila, mahaba ang pila, 2 hours ang pila, mga ganyan. So ang daming case and that's okay, that's normal. So at least na-enjoy pa rin natin yung Universal Studios natin. And actually, second time ko na to na Universal Studios. Yung first natin is yung sa Universal Studios Singapore, pero hindi ko pa siya kasi noon. Hindi pa ako nakapag-vlog noon. Ito yung first vlog ko ng Universal Studios. Kung may question kayo, pwede kayong mag-comment below or pwede nyo kayo message sa Instagram ko. Follow nyo lang ko at StevenTroublesPH. So that's all for today. Thank you guys for watching. Bye! Hi guys, so ayun, nandito na ulit tayo sa Shinsaibashi, yung street na to, yung Shinsaibashi. Umuwi muna ako accommodation, nagdagdag ako ng layer ng jacket kasi sobrang lamig talaga ngayon. Pupunta na tayo sa ABC Mart kasi bibili tayo ng sapatos. So nung last time may tinitingnan na rin ako doon. And ngayon natin siya bibili kasi bukas uuwi na tayo ng gabi. Bukas ng gabi, uwi na tayo. Ito na, dito tayo sa ABC Mart Grand Stage. So ito, akita tayo. So ayun guys, nakabili na tayo ng sapatos. Ito, New Balance siya. Nabili ko siya dito sa ABC Mart. And nag-avail ako ng tax free. So dapat lagi nyo dala yung passport nyo para ma-avail nyo yung tax free. Kasi kahit kahit foreigner kayo dito, kung hindi nyo dala yung passport nyo, hindi nyo siya ma-avail kasi chine-check talaga siya sa counter.